Magandang umaga sa inyong lahat. Tayo ay nagsiselebrate ng Easter Sunday o dyan sa atin ay pagkabuhay na maguli. At isa sa pinakatanyag na selebrasyon na dinadaos ng mga Kristiyano sa buong daigdig. And I'm so glad that this morning we are celebrating together with millions of Christians worldwide. At ang katotohanan na ito ay hindi nating malilimutang lahat. Ngayong umaga, nais kong sabihin sa inyong lahat na sa ating pong pagtingin muli sa salita ng Diyos, may dalawang bagay tayong gustong tingnan. At nung una, iniisip ko na mas mahalaga ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Gaya ng last month o nung nakaraang buwan ay nag-celebrate ako ng aking birthday. At pag tayo nagse-celebrate ng ating kapanganakan, the center of the celebration is us. Tayo na nagdaraos ng kaarawan. It's all about us. Pero mas na unawaan ko sa pag-aaral ng salita ng Diyos na higit palang mas mahalaga sa harap ng Diyos ang pagkabuhay na maguli kaysa sa ating kapanganakan. Katunayan, isang proof lamang sa gusto kong dalhin sa inyo na katotohanan. Ang account ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay in-emphasize sa Bible, sa book of Matthew, sa book of Luke, pero hindi gaano sa book of Mark at hindi sa book of John. Pero alam ba ninyo, pagdating doon sa tinatawag na araw ng pagkabuhay muli ng Panginoong Jesus na tinutukoy sa atin sa Bible na on the third day, sa ikatlong araw at tinitingnan natin na Friday, that was the day when Jesus was crucified on the cross, and then Sunday morning, early Sunday morning, just like what the Bible says, ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa mga patay. Mga minamahal, ang account na yan ay makikita natin sa Book of Matthew. Nakasulat yan sa Matthew 28 verses 9 o verses 1 to 9. Sa Book of Mark chapter 16 verses 1 to 4. Sa Book of Luke chapter 24. At yan ay makikita natin sa verses 2 and 9. And then sa Book of John chapter 20 verses 10 to 18. So, ang bawat gospel ay nagsabi na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. And I think it is one proof na pinapakita sa atin sa Biblia na ganong kahalaga ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. At ang lahat ng accounts sa Bible na nagsasabi na on the third day Jesus was resurrected from the dead, alam po ba ninyo kung ano nakalagay sa bawat gospel, sa bawat biblical account ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus, ay ipinakita sa ating lahat na sa pamamagitan ng tinatawag na supernatural way, ang anghel ng Diyos ay bumaba ng araw na yon upang alisin yung tinatawag na tomb o yung the stone that is covering the tomb where Jesus is being laid. Yung araw na yon, yung stone na yon, yung batong yon ay kumilos upang buksan ang tomb. At nakita natin ang katotohanan ng araw na yon na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli. Unang-unang bagay na gusto kong sabihin sa inyo, the first message that I would like to share with you this morning is this, and you listen carefully. Makinig po kayong maigi. Ang Panginoon na may kapangyarihan na alisin yung tinatawag na bato na tumatakip doon sa tomb is the same God who is still able in our time to take away the stone that is coming upon our lives. It could be the stone of trial. It could be the stone of testing. It could be the stone of shame. Maaring ito ay bato na ng kalumbayan o malaking bato ng problema o pagsubok sa inyong buhay. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na nabuhay na maguli pagkatapos ng 3 araw na siya ay namatay, ay may kapangyarihan pa rin sa panahon natin ngayon
na kilusin ang mga bato ng pagsubok at problema sa ating buhay at palayain tayo at bigyan tayo ng tinatawag na kalayaan. And I would like to pray for you right now bago tayo magpatuloy sa katotohanan yan. Nais kong pumikit tayo saglit at yumuko. Ako'y mananalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong umaga that together with millions upon millions of Christians around the world, we are here to celebrate the resurrection day of our Lord and our Savior, Jesus Christ. At ang dalangin ko na sa bawat isa na dinala mo ngayong umaga to celebrate the resurrection, I pray that in the name of Jesus, that the same resurrection power that was made available 2,000 years ago will be made available to each and every one in the name of Jesus. The same resurrection power that brings healing and salvation and deliverance will come upon us today. This is my prayer in Jesus' name, and everyone say amen and amen. Magpapatuloy po ako sa inyo. Ang sabi ng salita ng Diyos na alam po ba ninyo, hindi maaaring mabuksan yung libingan na yun kung saan nakalibing ang Panginoong Jesus sa anumang kaparaanan. Alam po ba ninyo, according to history, na yung batong yon is 2,000 pounds. And according to history, na to allow the law to be taken in that particular time, yung kautusan sa oras na yun na iniutos ng highest ranking officer na nung ang Panginoong Jesus ay inilibing o inilagay nila sa loob ng libingan na yun ni Joseph of Arimathea. Alam mo ba ninyo na nagkaroon ng tinatawag na pag-uusap between the religious leaders and the political leaders in their time? Sapagkat natatakot yung mga religious leaders na baka kunin nila yung tinatawag na katawan ng Panginoong Jesus na nakahimlay sa loob ng libingan. Kaya sa pamagitan ng pakikipag-usap nila doon sa highest official ng kanilang pamahalaan ng panahon na yon, ini-request nila to seal that tomb. And to seal that, alam mo ba ninyo kung ano ang kanilang ginawa? They need to take, according to Matthew chapter 27, verses 62 and 66, and you can check it in your Bible, na the sealing involved a cord that passed around the stone. Ang ibig sabihin, meron silang malaking lubid na ginagamit, at doon sa lubid na yon, ito ay kanilang ipinapaikot doon sa malaking bato na tumatakip doon sa libingan, at pagkatapos ay inilalagay nila sa wall na kung saan ay nagkakaroon ng lock upang hindi kumilos yung bato. And then secondly, ang sabi ng account sa Bible ay meron silang nilagay na mga sundalo na nilagay doon upang bantayan ang Panginoong Jesus. Subalit alam natin na mga minamahal na nung bumukas ang libingan na yon, ito ay bumukas hindi sa natural way, kundi by supernatural way. God, on that particular day, sent an angel to move that stone. At alam natin na kahit ano pang selyo o selyado, kahit gaano pa kaselyado yung libingan na yon, if God sends just one angel to open it, nothing will be impossible. And it has been proven na nung araw na yon ay sa pamagitan ng isang anghel na isinugo ng kalangitan ay bumukas ang libingan na yon. Mga minamahal, ito po ay napakahalaga sa ating kapanahunan sapagkat ang pagbubukas ng libingan na yon, and I want you to listen to this very carefully, it was intended not for Jesus to come out of the tomb. Marami sa atin ang nagsasabi at nag-aakala na kaya kinakailangan buksan ng Diyos yung libingan na yon ay upang ang Panginoong Jesus ay makalabas sa araw ng kanyang pagkabuhay. And we all know it's not necessary. Alam natin na kahit nakasarado yung libingan na yon, ang Panginoong Jesus ay kayang lumabas doon sa libingan na yon sa araw ng kanyang pagkabuhay. It has been shown in the scripture. Natatandaan ba ninyo
na ang Panginoong Hesus pagkatapos siya'y mabuhay na maguli ay nagpakita siya ng ilang beses. At sa isang pagkakataon na ipinakita sa atin sa Bible na kung saan ang kanyang mga alagad ay nasa isang room, and because they are afraid that they will be persecuted, ay isinarado nila ang kanilang pinto. At pagkatapos ay ang Panginoong Hesus ay dumaan through the door that is locked. Sa pamamagitan o kahit ang pinto ay sarado, nakita natin na ang Panginoong Hesus ay dumating at pumasok doon sa room na yon. Why? Because a glorified body can penetrate even a solid wall. At ganoon ang nangyari sa araw na yon. Subalit, kaya bumukas yung libingan na yon at kaya kinakailangang alisin ng Diyos. Ang libingan na yon ay hindi para sa kaparaanan ng Panginoong Hesus ay makalabas doon sa libingan na yon, kung hindi upang ang buong daigdig ay makasumpong ng katotohanan na kinakailangan nilang makita upang sila'y sumampalataya na ang Diyos ay tunay nga na buhay sa ating kalagitnaan. Sapagkat maraming relihiyon ay nakita natin na merong nagtaguyod ng mga relihiyon, merong mga founders of religion. But on the third day, or even on the fourth day, on the fifth day, or even after a week, after a month, after a year, ang founder ng iba't ibang religion ay nanatiling nakalibing at nanatiling patay. Subalit, ang Kristyanismo lamang ang nagdala ng kapangyarihan upang wasakin ang kapangyarihan ng kamatayan, ng kasalanan, at ng kahinaan ng tao at bigyan tayo ng pag-asa. At yan ay pinatunayan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. So natutuwa po ako sa katotohanan na yan na ating narinig. And again, when that tomb was opened, it was like God showing to the world that Jesus has resurrected and the world has to see it. So I would like to say that powerful truth to us right now na ang sanlibutan ito cannot deny. Hindi natin pwedeng pasabalian na ang founder ng Kristyanismo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ay pinakita ang kanyang kapangyarihan ng ikatlong araw siya'y nabuhay na muli para tubusin ang iyong kasalanan at ang aking kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay magpapatuloy at manatili po kayong nakikinig sa presensya ng Diyos.